Ang isang one question lang. Ma'am, bakit nandito po kayo, ma'am? Dito po, online lang. Utos ng Pangulo, tumulong. Magandang araw mga kababayan. Pag-uusapan po natin yung mga trending na kaipalan ng gobyerno ni Marcos Jr. Kasi kita nyo po mga kababayan natin, sa kalagitnaan po ng mga matitinding baha at humihingi po ng tulong rescue yung ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng Pilipinas na binabaha. Particularly po dito sa area ng Luzon, abay nagawa pa po ng Office of the President Malacanang nang mag-request ng itong Alaskan King Crab. Naku po, mga kababayan po natin. Alam nyo naman yan, no? Libo-libo po yung presyo ng Alaskan King Crab na yan. Tapos sila nagpapasarap ng pagkain sa Palacio de Polvoron. Samantala yung ating kababayan ay hindi man lang maabutan ng tulong at hindi man lang ma-rescue, no, nitong gobyerno ni Marcos Jr. At hindi lang po yung, yan ang unang nakita natin nag-trending, mga kababayan po natin. Napakasarap po, Alaskan King Crab. Nako po, sana all na lang talaga, no, mga kababayan natin. So, bago niyan, may nakita pa tayong isang trending. Ito pa po, mga kababayan natin, na trending na mga kaipalan na ginagawa nitong si Marcos Jr. No, habang siya ay nasa Amerika, nagpapasarap, hindi binabaha, no, walang ka-pressure, walang ka-stress sa mga nangyayari sa ating bansa, at hinahanap po ng kanyang mga supporters si Vice President Sara ang tatanga, no, sa gitna ng ganitong klaseng kalamidad, na ito po ay trabaho ni Bongbong Marcos dahil siya po ang presidente, no. Tandaan natin, limited nga yung budget ng Office of the Vice President, pero sila po yung nauunang nagresponde. So kaya hindi pa makontento ang mga tangalista, hinahanap pa kung nasaan daw si VP Sara. Siyempre, nandun sa dahig, no, ay ipinaglalaban pa rin na makauwi si President Duterte. Okay, balikan natin mga kababayan, no. Sa gitna ng malakas na hangin at malakas na ulan, abay nagawa pa pong magkabit. Magkabit mga kababayan nito mga signages para daw po sa incoming na sunangaling ni Bongbong Marcos. Abay, alam nyo yung truck na yan, kung gagamitin yan sa pagre-rescue ng ating mga kababayan, no? Mga ilang katao kaya, 50 katao kaya kasya dyan, no? 20 katao kaya kasya dyan sa truck na yan para ma-rescue, matulungan. O kaya kung gagamitin sana yan sa paghahatid ng mga pagkain at mga kailangan, no, ng mga nababaha, malaking tulong sana. Tingnan nyo, oh, pina-priority nila ngayon ang pagkakabit ng mga signages nitong si Bongbong Marcos. Kaya dismayado po yung mga kababayan po natin na hanggang sa ganitong klaseng kalamidad ay papaipal pa ang iniisip, no, nitong si Bongbong. And alam mo, binawi agad yan ni Bersamin, no? Nagpalabas agad ng isang executive, tawag dyan, no? Executive order ba or statement itong si Bersamin, na sinasabi ni Bersamin na nakakadismaya daw po yung ginagawa ng mga government official na paglalagay ng mga SUNA-related materials sa mga public areas while yung mga komunidad daw ay lumalaban sa matitinding baha. Nagkalabas sila ng pahayag at kinukundina daw po nila. Utsa, kinukundina. Di ba hindi naman po yan may kakabit? Kung hindi po ikakabit at kung hindi yan iuutos, hindi kakabit ang kabit. Kung hindi po yan iuutos ng boss nila, no, na dapat i-priority no matter what happen, dapat ikabit yung aking mga SUNA-related materials. Sabi dito ni Bersamin, let me be clear. All SUNA-related preparation are hereby ordered immediately suspended. Di ba? The Department of Public Works and Highways, along with all concerned agencies, must put full attention and exclusive focus on flood response and relief operation. The President directive is to focus on blah blah blah. Drama na yan. Imagine mo, sabi niya, let me be clear. So, all SUNA-related preparation are hereby ordered immediately suspended. So, ibig sabihin, aminado po dito si Bersamin na inotos nila na top priority ang pagkakabit ng mga SUNA-related materials.
So ginawa lang ng DPWH ang kanilang trabaho sa utos ng mga maiipal na nasa gobyerno ni Marcos Jr. So ito pa, mga trending na pinag-uusapan natin. Ito, isa na naman, no? Papakita ng kaipalan, no? Sa matinding baha at kailangan po ng mga Pilipino ang malalapitan, abay pinasuspindi. Suspendido ang operasyon ng mga tanggapan ng DSWD. Ngayong Martes, Hulyo 22, sa mga sumusunod na lugar, dulot ng Habagat, Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac, at Occidental Mindoro, ay suspendido po yung mga tanggapan ng DSWD. Paano kayo makakatulong sa mga may hirap na mga lumalapit sa inyo, yung hindi nakakarating yung tulong sa kanila at kailangan nila directly pumunta sa mga opisina ng DSWD? Ipinasara nyo. Okay yan, ang relief operation, tuloy-tuloy naman talaga yan dahil on the ground yan Pero kailangan dapat yung mga opisina. So kung sarado yung mga opisina, paano yung mga hihingi ng tulong sa DSWD? Antay na lang hanggang humupa yung baha. Ganun yun. Ay, nako. Ibang klase talagang gobyerno ni Marcos Jr. Sarap ng king crab, no? Lalong-lalo na po sa tag-ulan. Sadyang masarap yan, mga kabayan natin. Anyway, balikan natin kasi yung mga budget, no? For 2024 budget for managing flood is higher than National Health Care, Transportation and Environment. Imagine yung mga kababayan natin, ha? 244 billion ang binudget ng 2024. So, nasaan po yung mga flood control na yan, mga kababayan po natin, no? Puro groundbreaking lang pala ang ginawa ni Marcos Jr. Magkano ginagastos nila araw-araw? 1 billion per day yung flood management program budget ng DPWH. So, ano nangyari po, mga kababayan po natin? Mas lumalahang baha, mas apektado pa yung ating mga kababayan. And of course, ang inaasahan po natin, Martin Romualdez, na yan, nag-anunsyo na po, mga kababayan po natin. Sabi ni Martin Romualdez, ay maglalabas daw po sila ng 360 million aid for flood victims in 36 district. Yun, naglabas na agad. Ang galing talaga ng presidente ng Pilipinas, number 3. So, tatlo kasi presidente natin. Bongbong Marcos, Lisa Tanas, and Tambaloslos. So, ayan ha. Pero wala pa tayo nakita ang kongresista na nagsilabasan. Mga nagpapasarap pa sa kanilang aircon. And of course, no, bago tayo magtapos, mga kababayan, ito po. Aminado po yung DILG na napakalausi daw po nila. Ayan. Wala naman talaga tayong asahan, mga kababayan po natin sa gobyerno ni Marcos Jr. Aminado sila na lausi po ang gobyernong ito. Aminado sila na mahina po ang gobyernong ito. So, wala po silang ginagawa. No? Mas nauuna pa nga po yung ginagawa ng Office of the Vice President. Alam mo, no? Yung hanggang gabi lang na libreng sakay ng Office of the Vice President. Min-extend nila hanggang midnight. And tandaan natin, limitado pa yung budget yan. Pero tuloy-tuloy ang serbisyo. 'Di ba? Kung hindi mo pa ginigipit yan, kung maganda yung malaki yung budget na nakalaan dyan, mas maraming trabaho na magagawa ang Office of the Vice President. Libreng pagkain, yung ginagawa nilang mga relief operation, nag-meeting pa lang, naghahanda pa lang ang national government po natin. Ang Office of the Vice President, nagdi-distribute na, naghahakot na ng mga na-stranded na mga pasahero sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Papasok sa trabaho at pauwi ng bahay. So, lahat yan ay natutulungan. So, kaya napaka-bongga talaga, kumbaga, itong Office of the Vice President. And of course, dahil sa utos po yan ni Vice President Sara, hinahanap ngayon ng mga tangalista, samantala, no, ang kanilang amo na nandun sa Amerika, nagbibinta pa ng Pilipinas at nakikipag-negotiate sa kaso ni Lisa, no, sa hinaharap na iskandalo ni Lisa Tanas. Tayo naman dito at mga kababayan natin ay nagsasuffer, no, sa walang flood control, mga matitinding baha. So, gano'n na lang talaga, hanggang hanap na lang tayo ng flood control dahil nagbibingi-bingian sila dahil ubos na ang pera para sa flood control. Nilostay na ni Tamba, ni Lisa at ni Bongbong Marcos, no? Di pa king crab pa kayo. Sarap ng buhay nyo, ha? Okay? 1 billion a day, no? Tapos
Yung mga binabaha, hirap na hirap kayo, may pa king crab, Alaskan king crab pa kayo ha. Kakapal ng mukha nyo ha. Sarap kasi ng king crab actually pag ganitong klaseng tag-ulan. Ang sarap ng seafoods. So siguro, no, craving siguro si Liza Tanas. Kasi nandito na si Liza Tanas ngayon sa Pilipinas eh. Nakita ko nga, o yan o, namimigay daw po siya ng ayuda sa mga binaha at nasunugan yan. Ito. Hello mga Pilipino! Dito po kami, nasunugan kami! Nasunugan kami! Hindi, huwag naman. Huwag na meron na kami na case ko. Ang bima kami. Gago, no? Binoboljak lang at binibiro. Ito pa isa kakampi namin. Akala ko naman nasa US kayo. Gago rin yung nagbibideo na to eh, no? Si Mil Robles pala to mga kababayan natin, no? Buti naman nagsilabasan ng mga demonyong ito sa lungga nila. Alam ko ba nasa US ka? Grabe naman yung tanong. Akala ko nasa US kayo. Grabe naman na tanong yun sa palpalan talaga, no? Dito lang yung mga makasasalita si Liza. Pucha, nandiyan din si Tori, ha? All out yung Liza, ha? One question lang. Maman, bakit nandito po kayo, ma'am? Dito po, online lang. Utos ng Pangulo eh. Bakit nandito po kayo, ma'am? Grabe naman tanong ng media. Ibang klaseng tanong yun mga kababayan natin. Anyway, maraming salamat po sa atin lahat and huwag kalimutan mag-iwan dyan ng inyong mga komento sa ating comment section. And God bless po mga kababayan natin.